Guys, kumustahin natin yung mga alaga kong crayfish. Kaya lang nakakatago. Nakakatago ata sila eh. So, tingnan natin dito sa kabila. Gabi kasi ngayon guys, kaya ayan, ginagamitan ko ng ilaw. Ala, nakatago guys. So guys, siya nga pala, di ba kung maalala nyo, dalawang trio yung aking alaga. Dalawang trio na may tigda dalawang female bawat isang trio, saka isang male. So kaya dalawang aquarium dati yung aking ginagamit. So ngayon guys ay isang aquarium na lang. Kasi guys, ang nangyari aksidenteng namatay yung dalawang female doon sa isang trio. So, aksidente kasi kasalanan ko guys ako may kasalanan. So, later on kukwento ko sa inyo kung bakit namatay ko, ano yung aking aksidenteng nagawa. So, para maiwasan at nang hindi nyo na ma-experience yung ganon. So guys, ang nangyari kasi nung namatay yung dalawang female, then naiwan yung isang male. And then dahil siyempre para hindi naman siya malungkot dahil wala siyang kasama, pinagsama ko na lang sila sa isang aquarium. At yung dalawang female na natira ay pinagtigisa ko sila. So kaya yung dalawang male ay tigisa sila ng partner na female. So magkasama yung sila sa isang aquarium, but mapapansin nyo guys, ayan, meron silang separator sa gitna. Merong net, yung plastic net na yan, kasi hindi sila po pwedeng pagsamahin dahil mag-aaway yung dalawang lalaki. Magkakaroon ng selosan yan dahil may kasama silang mga female. So baka magpatayan pa yan. So ayan guys. And then mapapansin nyo doon sa aquarium, meron ako inilagay diyan na ayan, mapapansin nyo yung guppy grass. Yung guppy grass ay ayan, nung nagsisilbing nga pagkain nila yan yan ang naging pagkain nila nung panahon na ayan guys, yung isa, ayan lumabas yung isa. So lalaki na nila guys. So nung panahon na umalis kami dahil nag out of town kami, so dahil hindi sila napapakain, yan ang naging pagkain nila, yung guppy grass na yan. So kinakain nila yan. Ayan guys, kita mo, laki na laki na nung isa na yan So actually ito yung male. Ayan, pagka yung may kulay na ganyan yung sipit niya, yan yung male. Doon tayo sa kabila. Ayan. So wala yung isa, nakatago. Ay ayun, umakyat dun sa net. Ayan ayun guys, kita niyo, umakyat siya So yan mapapansin nyo talaga pagkagabi, talagang active sila. Kaya mga nocturnal nga yan So active na active sila. Pero pagka araw, wala lang, nandun lang sa hide yan, nakatutulog, nakakatago. So ayun, nakaakyat na sa itaas ayun. And then mapapansin nyo rin guys, ayan, may mga nakalutang na mga ano yan guys yung nakalutang na yan, nilagyan ko ng dried coconut husk. So ano ba sa Tagalog yan guys, yung dried coconut husk, yung tuyong bunot ng niyog. Ayan, yung tuyong bunot ng niyog, nilagyan ko niyan kasi alam nyo guys, ang purpose niyan, nagpapaganda yan ang kondisyon ng tubig. So nagpapaganda yan, hindi basta-basta madaling magkaroon ng amoy, bumaho yung tubig o dumumi. So nagpapaganda yan sa water condition. So bukod dyan sa coconut husk, pwede ding maglagay ng guys, yung dried banana leaves. Yun, pwede din yun.
Basta tuyo lang ang ilalagay nyo dyan. Mga tuyo lang ang nilalagay dyan para hindi magbulok sa loob ng aquarium nyo yung mga dahon o yung kamukha nga nyan, yung bunot ng niyog ilalagay nyo. So kailangan tuyo siya. So ayan guys, ala yung mga female ay nakakatago, nakakakanlong. So hindi natin nakikita. Hello po mga ka-channel, good day po guys. Magandang araw po sa inyo. So matagal-tagal din po ako hindi nakapag-upload ng video. So matagal din ako hindi nakapag-update sa aking mga alagang crayfish. So actually po kasi guys, naging busy ako ng mga nagdaang mga araw. At bukod doon ay nagkaroon kami ng out of town ng family. Medyo malayo-layo ang aming narating. Umahong kami ng norte. So guys, siyempre pagdating ko, excited ako na makumusta ang aking mga alagang crayfish. So pagdating ko, actually kararating lang po namin ng mga ilang araw pa lang ang nakararaan. So pagdating ko guys, nakita ko, inabutan ko, nagkaroon ng magandang development. Nagkaroon ng development ang aking mga alagang crayfish. So guys, kung ano ang aking tinutukoy na development, tara, panoorin nyo guys. Guys, tingnan nyo, yung nakikita nyo sa aking palad. Hindi ito crayfish guys. Skeleton na lang ito. Bali ito yung dating skin nung crayfish na nagkaroon ng molting. So ayan guys, so buong buo pa, nandyan pa yung kanyang balbas, yung buntot niya, kompleto pa siya oh. Siguro kamomolt lang niya nung matsyempohan ko. Bali ito na yung pang last na alaga ko na nagmolt. Kasi yung tatlo kasi yung mga nauna na silang nagmolt mga a week ago. So ito na lang yung pang last. Actually ano to male ito. Male itong nag-molt na ito. So pagka ganyang tapos na silang molting, so guys, ayan, bibilang na lang yan ng mga days, mga ilang araw na lang yan o weeks. At hopefully magiging buried na yung mga female. So magkakaroon na sila ng itlog. Kasi after molting na ganyan liligawan na sila nung male, and then ayun na. So sana yung pinakaiintay natin na magkaroon na sila ng itlog ay dumating na. So ito guys, itong old skin na to na pinagpalitan, ibabalik ko to guys doon sa loob ng aquarium. Kasi kinakain to nung crayfish na pinanggalingan nito. Kinakain niya ito para mabilis na bumalik yung kanyang calcium sa katawan. Kasi sa ngayon, yung bago niyang skin, very soft yun. Malambot, so very vulnerable siya, masakit ang kanyang katawan. So para mabilis na bumalik yung calcium niya sa katawan, ito guys, ibabalik natin to sa loob.